Samantala mga kapuso, alamin naman po natin ang pinakasariwang balita mula sa Makati at may ulat on the spot, si Bam Alegre. Thank you. Bam? Pia, magandang tanghali ngayon. Live natin kasama po natin si Nancy Binay. At nandito siya, naghihintay na iproklama yung kanya mga kapatid na si Mayor June Binay at si Re-electionist Representative Marlene Abigail Binay. Ms. Nancy, ano po ang feeling niyo po, dito po sa, ano po ang feeling niyo po na overwhelming po yung success ng family niyo this 2013 election? Hello. Hi, Tia. Good morning. Hi. Good morning, Nancy. How does it feel ngayon na your brother set to be proclaimed at ikaw kabilang ka dun sa top 12. Actually, nandun ka sa top 6 ng ating senatorial candidates. Actually, medyo nabubunutan na unti-unti ng tinig kasi yung brother ko nga ready to be proclaimed na this morning. So, parang iniintay, brother ko, pati yung sister ko pala, ipoproclaim na rin ngayong umaga. So, yung akin na lang yung, kumbaga, iniintay namin. Sa mga ganitong panahon, do you look to your father, no? Parang, kasi, for you, for instance, ito yung magiging unang pagsabak mo sa public service in an electoral or elective position, no? Ano yung mga humihingi ka ba ng abiso mula sa kanya? Alam mo, ever since nag-start yung campaign, halos everyday binibigyan niya na ako ng tips and pointers. Kasi, alam mo, we are staying in one house kaya every morning yan parang kasama na dun sa, briefing na everyday, ina-advise na niya ako kung ano yung mga dapat kong gawin, ano yung mga hindi ko dapat gawin. Pero meron bang kaakibat yan na kaba? Kasi syempre, marami ka rin naging detractors during the campaign at ngayon na, nandun ka, no? Although it's partial and unofficial, pero nandun ka sa top 6 at uupo sa Senado once proclaimed. Ano yung unang-una mong gagawin? Do you see this as a sort of vindication na rin? Alam mo, Pia, ine-expect ko nga na yung mga detractors namin ay hindi pa rin sila hihinto. Against, magiging mas intense pa nga yung black propaganda against family ko. Kasi, kumbaga, tapos na yung 2013, edi yung mga kalaban namin sa politika, pinaghahandaan na nila yung 2016. Kaya nga, para sa akin, tuloy-tuloy lang yung public service na ibibigay ko, pati na rin ang aking pamilya. Nabanggit mo yung iyong pamilya pati yung iyong mga anak sa iyong kampanya. Sabi mo ikaw ang magiging nanay sa Senado. Ano namang reaksyon ng iyong mga anak na ito sasabak ka na rin talaga full-time sa politika? Totoo yan. Kaya nga habang hindi pa tayo masyado busy, I'm trying to spend more time with my children dahil alam ko pag nagsimula na ang trabaho natin, medyo mababawasan na yung oras ko para sa kanila. Pero tingin mo ba sa ngayon importante yung placing dun sa top 12 ng senatorial candidates? Alam mo sa akin, Pia, basta pumasok lang sa top 12, okay na, di ba? Because at the end of the day, whether you're 1 or you're 12, you're still part of the Senate. Alright, mukhang hinahanap ka na nga ng iyong anak at inaagaw na yung cellphone mula sa'yo. Maraming salamat at abangan namin yung magiging kaganapan dyan with the proclamation of your brother and your sister. Kompleto ang buong pamilya dyan? Yes, I think papunta na ata sila dito. Alright, thank you very much. Si senatorial candidate Nancy Binay na sa ngayon po ay pasok sa ating top 6. Maraming salamat sa iyo. At Bam? Okay, mabilis na update lang dito sa Makati Coliseum kung saan 99.3% na ng mga boto ang nakarating at pumayag na rin ang may basbas na ibaba yung threshold. Ibig sabihin, anytime daw magkakaroon na ng proklamasyon dito. So far, ang sure natin na may poproklama si incumbent Makati Mayor June Binay at ang dalawang re-elections representative, si Monique Lagdameo ng 1st District at ang kapatid ni Mayor June na si Marlene Abigail Binay sa District 2. Pero sabi ng City Board of Canvassers, ngayon na rin poproklama ang mahigpit na laban sa Vice Mayor at maging mga konsehal. Live mula rito sa lungsod ng Makati, yan mo na mga data sa pangyayari rito. Balik sa'yo, Pia. Bam, quick question lang, no? Ano yung latest count? Kasi nga, nabanggit mo mahigpit yung labanan doon sa Vice Mayor. Sa huli nating pagkita, may 7 presinto na lang yung natitira doon sa mahigit 400 na presinto ng Makati at ang lamang ni incumbent Vice Mayor Keith Peña
sa running mate ni Mayor June na si Marjorie De Vera ay halos sa 6,000, mahigit 6,000 na boto. At ito ay ngayon na rin daw isa-settle, ngayon na raw po proklama ng City Board of Canvassers si mananalo maging sa Vice Mayor. At sa mga konsehal naman ng ilang familiar names na posible makapasok na sa mga winners ay ang celebrity na si Jong Hilario at ang si Monsur del Rosario. Pia? Alright, okay Bam, abangan namin mga updates mula dyan sa iyo. Maraming salamat sa iyo, si Bam Alegre, nag-ulat po live mula sa Makati.